So, yan nga, ito na yung ang pinakamahalagang ilaw ng Pasko. Yan, nung nagbasa-basa kasi ako, nalaman ko na ano pala, dapat pala parang yung, kasi parang basta pag yung Advent na ano, yung parang Christmas season, sinisimulan pala siya ng 4th Sunday ng November. Dapat pala parang 4th Sunday pa lang, parang ganun. Yeah, pero yon kaya ngayon, simulan natin dahil ilang araw na ang ano, na season ng Pasko, Christmas message na tayo ngayon. Ayan, so ang, di ba, papansin natin, di ba kapag namamasyal tayo sa labas, nararamdaman niyo ba yun na pag biglang nagpailaw na dun sa festival, nagpailaw na yung mga kapitbahay niyo, yung parang nararamdaman mo na, nagpailaw na yung SM, ganon. Nagpailaw na yung Jollibee sa bayan, di ba? Parang nadadama mo na parang Pasko na, parang malapit na magpasko. Kasi nga, ang Pasko ay panahon ng mga ilaw. Di ba na nakikita mo bigla nang nagkaroon na ng yung mga dinadaanan natin, di ba? Biglang unti-unting nagkakaroon na ng mga Christmas lights. Yan, at doon mo nararamdaman na feeling mo Pasko na. September pa nga lang yung SM, di ba? Meron na agad Christmas light, kaya parang nadadama mo na, ang lapit na. Yan. Yan, kasi sabi dito, kapag Pasko, ang mga matataas na gusali sa lungsod ay pinalilibutan ng kumikislap na mga ilaw. Kahit mga bahay, bintana, at daanan ay nilalagyan ng mga makukulay na ilaw. Di ba? Kahit dito tayo sa church, di ba? Parang na-feel na natin, wow, may mga pailaw na kami. Parang feeling mo, parang nakakaiba ng ambience, di ba? Na parang mula sa normal na mga days, biglang nung nagkaroon ng Christmas light, parang may kakaiba. Di ba? Parang biglang nagkaroon ng something, ganun. Yan. At lalo nakakatapos na lang ng Hallowed Be Thy Name, parang napalitan yung, alam niyo, napalitan yung hell. Napalitan niyo na parang gumanda yung feeling, ganun. Tapos, di ba, syempre, sa munisipyo, di ba, natin, sa mga mall, sa mga pasyalan, libong-libong tao ang nanonood ng mga taunang pagpapailaw ng Christmas tree. Ang paglalagay ng Christmas lights ay isang malaking bahagi ng pagdama ng espiritu ng Pasko. Naisipin nyo, kahit nga si Mayor, siya sa ceremony nung pailaw niya, di ba? Yung parang maraming mga lugar din na mga government officials sa mga lugar nila, talagang nagpa-participate sila doon kung kailan iilawan yung mga Christmas tree nila sa mga lugar nila. Tsaka ang daming, isipin nyo, sa mga picture pa lang nga na to, ang daming pumupunta, di ba? Kasi inaabangan nyo yung mga pagpapailaw na yan. Kasi sa buong taon, dyan lang nangyayari yung mga ganito. At sabi nga, pero ang kahulugan ng Christmas lights ay mas malalim kaysa sa komersyal at mas malawak kaysa sa personal. Para maintindihan ng tunay na kahalagahan ng Christmas lights, kailangan nating bumalik sa Bible para maisip natin bakit nga ba may mga pailaw pag Pasko. Kasi sa Bible natin talaga makikita yung importance bakit nagkaroon ng ganon, anong connection. Ayan, sabi dito, alalahanin kung gaano kadilim bago mo buksan ang ilaw ng Christmas tree. Di ba dati kunwari doon sa may, yung sa festival? Yung sa may park, ang tawag doon? Central Park. Nung dating walang ilaw doon, anong itsura? Ang dilim, di ba? Pangit agad, madilim muna. Ayan, madilim. Di ba parang walang dating, di ba? Hindi ka naman para tumambay doon ng gabi ng matagal kasi wala namang something. Pero nung binuksan na yung mga Christmas lights, di ba? Iba yung epekto, talaga ang liwanag. At alam nyo sa Bible nga, madalas gamitin ang kadiliman para ilarawan ng mundo na puno ng kawalan, ng pag-asa, lungkot at kasalanan. Sa Bible, kapag sinabing darkness, masama, ganyan yung parang puno ng kasalanan, lungkot at hopelessness. Kagaya yun dito sa mga verse na to, makikita nyo yung kadiliman. May connection sa mga binanggit na yun. Sa Proverbs, Kawikaan 4:19, sabi dyan, pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. Yan, yung mga namumuhay sa kasamaan, nasa darkness pa. Sa Ecclesiastes, mga ngaral 2:14, ang hangal ay lumalakad sa kadiliman. Kasi yung mga walang alam sa Word of God, nadidiliman nga sila, di ba? Yung verse natin sa Bible School at saka Send the Light. Yung Thy Word is a lamp unto my feet, yung salita ng Diyos and a light unto my path, di ba? Nagliliwanag to sa ating landas, kaya nagagabayan tayo. Pero yung mga hangal o yung mga walang alam sa salita ng Diyos, lumalakad sila sa kadiliman. Tapos yung John 3:19, mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Yung mga tao naman na nabubuhay pa sa kasalanan,
namumuhay pa rin sila in darkness, wala pa rin sa liwanag. Ayan, at sabi dito, pero nagbago ang lahat sa isang gabing maliwanag sa Bethlehem. Yan, dyan nga yung sa araw na pinanganak si Jesus, di ba? Ayan yung verse natin dyan sa Luke 1:78-79. Yung basahin natin, dahil maawain at mapagmahal ang ating Diyos, tulad ng pagsikat ng araw, ilaw na naman yan. Ipapadala niya sa atin ang tagapagligtas upang maliwanagan. Di ba? Nung dumating daw yung Savior natin, maliliwanagan yung mga tao na nasa kadiliman at takot sa kamatayan. At tuturuan niya tayo kung paano mamuhay ng may mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa. Kaya sabi dito, ano nga ba ang totoong mga ilaw? Ano ba ang pinakamahalagang ilaw ng Pasko? Yan. Di ba may kantang ABS-CBN? Ano yun? Ilaw, di ba? Ganyan. Di ba? Parang may meaning din. Kumbaga, parang may biblical meaning din naman yung tukol sa pagsisindi ng ilaw, yung parang tayo nagliliwanag, di ba? Ayan. Pero ano talaga ang pinakamahalagang ilaw ng Pasko? Number 1, ang nagpapahayag na liwanag. 3 ilaw to. Yung una, ang nagpapahayag na liwanag. Yung sa English, parang nag-a-announce na ilaw. Sa Luke 2:9, sabi dyan, biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. Ayan yung verse na yan tungkol dun sa mga shepherd. Tapos dito muna tayo. Di ba kapag Pasko, ang dami rin mga Christmas sale, di ba? Tas syempre, para ma-attract yung mga mamimili dun sa sale na yon sa mga tinda, papalakasin nila yung mga ilaw na mga sale, ang dami yung mga pailaw. Nang sa ganun, pag dumaan ka, uy, parang may something doon. Kasi yung mga pailaw na yon parang na-attract ka na, anong meron doon? Bakit sobrang liwanag doon? Kasi nga, kaya di ba sa mga pailaw din, dyan maraming mga tindahan. Kasi maraming ma-attract tumingin dahil nga sa mga pailaw na yon. So parang yung mga ilaw na gumaganyan, ang nag-a-announce. At sa kalsada naman, di ba, may mga kumikislap na dilaw na ilaw. Alam niyo yung pag may Maynilad, yung may ginagawa yung kalsada. Di ba may mga ilaw na pa-blink-blink na turn right, mga ganyan. O kaya parang may butas dito, kaya wag kayong dadaan dito, mga ganon. May mga sign na sinasabing may peligro sa unahan. Kaya may mga liwanag na ganon. Madalas na mga gamitin ng mga ilaw para magbigay ng mahalagang anunsyo. Di ba? Kaya dahil sa ilaw na yon, alam mo yon, kahit di ba sa mga drivers, yun yung mga nagda-drive dito. Nung later on ko lang kasi syempre hindi ako driver, later on ko lang na-realize na may ibig sabihin pala yung mga ilaw sa likod ng mga kotse. Parang yun? Parang later on ko lang na-realize na may meaning pala yun kapag umiilaw yung dito sa kanan. Ibig sabihin kakanan pala yung sasakyan. Tapos pag naging red, huminto siya o nagbe-brake siya, ganyan. Kaya, di ba yung mga ilaw na yon, kung walang signal din sa kalsada sa mga kotse, pwede silang mapahamak, di ba? So, may mga, may mga ginagamit tayo dito sa mundo na announcing light o parang ilaw na nagbibigay ng announcement ng pahayag. Tapos sabi dito, nung pinanganak si Jesus, may mga simpleng pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa sa burol ng Judea. Yan, ito na yung mga shepherd. Nabigla na lang, ang anghel ng Panginoon, may nagpakitang angel na sobrang liwanag. Nakita yung glory ng Panginoon. Yan, ito yung unang ilaw, yung glory ng Panginoon. Yan, ang nagpakita sa kanila at nagliwanag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa paligid nila. Yung sobrang liwanag na yun, glory ng Panginoon yun. Ayun yung unang ilaw. At napakaliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos na para bang unang beses itong nangyari sa mundo. Isang napakahalagang balita ang ipapahayag, balitang hindi pa naririnig kailanman. So pag liwanag ng ilaw na yun, ang glory ng Panginoon, sinabi nga yung sa Luke 2:11, di ba, na sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Yan. Kaya in-announce na doon yung birth ni Jesus. At ang unang Christmas light ay ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos nang i-anunsyo niya na ang sanggol na pinanganak sa Bethlehem ay ang matagal nang hinihintay na Mesiyas at tagapagligtas ng sanlibutan. Di ba? Kaya yun yung unang ilaw, yung glory ng Panginoon. Kaya sabi dito, may pantapat ba na mas magandang balita ang mga ilaw ng mga tindahan kumpara dito? Yan, napakaliit na halaga ng yung mga pailaw na nakikita natin, di ba, ngayong Pasko. Kung ihambing sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos,
na nagpapatunay na sabi sa John 1:14, nagkatawang tao ang salita, 'di ba? Yung kanta, Word of the Father, now in flesh appearing, 'di ba? Na yung dating salita o si Jesus o yung Diyos nagkatawang tao, 'di ba? Nakasama na natin. Kaya ayun yung Emmanuel, 'di ba? God with us. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ng mga sinasabi niya. Kaya 'di ba na yun yung nakakatuwa kapag Pasko na naalala natin na yung Diyos, hindi na siya yung malayong Diyos. Kasama na natin siya. 'Di ba? Na hindi na natin nararamdaman ang layo ng Panginoon kasi kasama na natin ang Diyos sa Emmanuel na baby na dumating si Jesus. Kaya ano yung unang liwanag? Nagpapahayag na liwanag. Pangalawa, at yun nga yung glory ng Panginoon. Pangalawa, ang gumagabay na liwanag. Yan naman yung sa Matthew 2:2. Nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Yan, sabi dito, mabilis na kumalat sa mundo yung balita kasi di ba yung sabi ng mga angel sa shepherds na ipamalita nyo na pinanganak na ang tagapagligtas. Kaya pinangalat nila na pinanganak na nga ang tagapagligtas. Kaya nakarating yon kahit sa mga wise men. Sa silangan, may mga pantas na naglakbay papunta sa Jerusalem para sambahin si Kristo. Pero hindi nila ito nabasa sa dyaryo. Hindi rin sila basta sumunod sa kutob lang para hanapin ang tagapagligtas, kundi may isa pang silang sinundan. Ano yung pangalawa na yung liwanag? Ito yung isa sa mga mahalagang ilaw ng Pasko. Yung star in the east na yun. At nang dumating sila sa Jerusalem, nagtanong si Haring Herodes kung saan makikita yung sanggol na Kristo. Sinabi nila, nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Sinundan ng mga pantas ang mga bituin sa silangan, ang ilaw na gumagabay. Ayun yung pangalawang ilaw, liwanag, yung star na yun na gumagabay. Dahil sa ilaw na yun, di ba, nahanap nila yung Savior. Sabi, ito ang nagdala sa kanila sa maliit na bayan ng Bethlehem. Sinundan lang nila yung star na naggagabay at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Na tumigil mismo doon sa bahay kung nasan si Jesus. Alam nila na ang batang kanilang sinasamba ay ang Mesiyas dahil dinala sila ng bituin na galing sa Diyos. Sila'y lubos na nagalak. Alam niyo ba, yung mga astrologers daw pala, pinagdedebatehan niyan yung star na yan. Kasi, inisip nila, paano ba lumitaw yun? Kung ito ba ay ganyan, ganon. Pero sa dulo, hindi talaga nila ma-explain kung paano nagkaroon ng star na ganon. Pero ang ibig sabihin lang, talagang yung star na yun galing sa Diyos. Special star talaga siya para i-announce yung birth ng Savior. Diba? Kaya hindi nila ma-explain. Basta alam natin na special talagang star siya. Kasi para talaga siya maging guide na i-guide na ito yung Savior na pinadala ko. At sabi dito, hanggang ngayon, ang mga ilaw ng Pasko ay gumagabay pa rin sa mga tao papunta sa tagapagligtas. Yan. At tayo rin namang mga taong tumanggap kay Jesus ay nagiging liwanag niya para dali ng mga tao sa ating tagapagligtas. Na dapat yung di ba, hindi pa lang alam ng mga ibang tao na bakit may mga Christmas light, di ba? Pero kasi kaya tayo may mga pailaw kahit dito sa church. Kasi nga, si Jesus yung liwanag, di ba? Siya ang parang sa atin yung kapanganakan ni Jesus, di ba? Yun siya yung Diyos ng liwanag. At yun, tayo nga rin, di ba, ng mga lumapit sa Panginoon, may Jesus na tayo, so may nakatira na sa atin yung liwanag. Tayo naman dapat yung nagniningning para nakita ng mga tao si Jesus, di ba? Kasi sabi ng Bible, tayo yung light of the world. Kagaya nga daw ng ilaw sa sahig ng eroplano na kusang umiilaw kapag may emergency. Ang ating mga Christmas light ay dapat magpahiwatig sa mundo na dahil sa kapanganakan ni Kristo, may daan ng pag-asa para sa lahat ng pagod at naghahanap ng kaligtasan. At parang tayo rin yung nagtuturo sa mga tao na kung may mga tao tayo nakikilala ng mga pagod, naghahanap ng parang loss sa buhay. Yung liwanag na yun na meron tayo, ay yun yung dapat natin gamitin para maipakilala sila kay Jesus. Kaya sabi dito, ngayong Pasko, siguraduhin natin na ang mga Christmas lights natin ay hindi lang palamuti, hindi lang design, hindi lang decor, kundi kumikislap para ipaalam na si Jesucristo ay ipinanganak upang maging liwanag na nag-aalis ng kadiliman ng kasalanan sa mundo.
Di ba? Kaya yun nga, kaya pag may nagtanong sa inyo, bakit pa may Christmas light pag Pasko? Ganto yan. May tatlo kasing ano eh. May mga paliwanag ka na, di ba, na kasi alam mo, may mga, yung star na yan, yung mga ilaw-ilaw na yan, sa Bible talaga nagmula yan. Dahil si Jesus ang liwanag ng mundo. Ganyan. Marami ka nang ma-explain, di ba? Parang sa ganung bagay pa lang. Yun yung pangalawang liwanag. Ano yung pangalawa? Yan. Pangatlo, ito naman yung nagliligtas na liwanag. Yan, sa Acts 26:18, para imulat ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila ng sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. Yan. Ang nagliligtas naman, pangatlo, na liwanag. Ayan, sa camera, kung naintindihan nyo yung camera, alam nyo kung paano tayo nakakakuha ng picture? Paano? Pagka merong liwanag na pumasok dun sa camera. Yan, kapag yung camera, naka-catch siya ng liwanag, dun nagkakaroon ng image. Tingnan nyo, try nyo mag-picture ng walang ilaw. May makukuha kayo. Wala, di ba? Kasi kung ano yung pumapasok na ilaw dun sa camera, dun nagkakaroon ng image. Yan, kaya sabi, gaya ng lente ng camera, pumapasok ang liwanag sa mata natin at nag-iiwan ng larawan sa isipan natin. Magkasama lagi ang liwanag at paningin. Halimbawa, magsushoot ako ng bola, kuhanan mo ako ng picture. Pagka nagtanong ka dun sa nagpicture sa'yo, nakuha mo? Di ba? Bakit nakuha mo? Ayan, o kaya, parang sa atin, di ba? Kapag meron tayong hindi maintindihan, tapos may nag-explain sa atin, anong sinasabi natin? Naliwanagan na ako. Di ba? Nag-gets ko na. Ganon. Kaya, parang sa atin din, di ba? Kapag nag-gets natin isang bagay, nag-create kasi yun ng image sa atin. Gets ko na. Bakit mo sinabing gets mo? Kasi nabuo na sa utak mo yung image. Alam ko na yung nag-gets ko na yung game. Na i-shoot pala yung ganyan, na-imagine mo na. Parang kaya mo nakuha, nag-gets mo, kasi yun nga, naliwanagan ka, merong pumasok sa'yo na image, di ba? Yan, kaya yung sinasabi na magkasama yung liwanag at paningin. At parang ganyan si Simeon. Kasi si Simeon, hindi naman niya kilala si Jesus pa, di ba? Pero bakit unang kita pa lang niya kay Jesus, sabi niya, ito yun, di ba? Parang ba't alam niya na? Kasi pinahayag na yan sa kanya ng Panginoon na sinabi na sa kanya ni Lord na makikita niya yung Savior bago siya mamatay. Yan, kaya ito si Simeon, di ba, may isang napakagandang kwento sa Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa isang lalaking banal at matuwid ang pamumuhay. Nasabi nga dito, nung time na to, hindi pa talaga bumubuhos yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Pero ang galing kasi si Simeon, para siyang spirit-filled, di ba, na tao. Kasi yung pamumuhay niya, talagang parang, yung banal, tsaka matuwid. Si Simeon ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi siya pare, hindi levita, hindi propeta. Pero nagpakita sa kanya ang Espiritu Santo at sinabihan siya na bago siya mamatay, makikita niya ang Kristo na Panginoon. Nangyari ito sa templo nung, kakapanganak pa lang ni Mary, di ba? At after ng ilang days, dapat i-dedicate si Jesus. Kaya pagpunta sa templo, nakita ni Simeon, alam niya na hindi ordinaryong bata yung dala nila. Kinuha niya ang sanggol, binuhat niya. Pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, maaari mo nang patahimikin ang iyong lingkod ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita na ng aking mata ang iyong kaligtasan. Nalakita niya na, di ba, yung Savior. Sabi dito, ano ang pinakita ng Espiritu ng Diyos sa mata ng matandang lingkod na ito? Ang liwanag ng sanlibutan. Di ba nakita niya na yung liwanag ng sanlibutan? Sabi niya kasi sa verse 32, ilaw para sa mga hentil. Sinasabi dito na Savior din to ng mga hentil tayo, mga Gentiles, at kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Di ba? Pinahayag na sa kanya na magiging Savior din to natin, ng mga Gentiles, ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya sabi dito, payapa na siyang mamamatay dahil nakita na niya ang nagliligtas na liwanag. Ito yung saving light, na si Jesus ng Nazareth, ang Kristo ng Panginoon, ang tanging tunay na ilaw ng Pasko. Kaya nalaman niyo na sino ang ilaw ng Pasko. Ayan, si Jesus, ang tunay na ilaw ng Pasko. Sabi dito, mas naunawaan natin ang halaga ng ilaw kapag madilim. Di ba naranasan niyo mag-brown out? Sino asar na asar pag brown out? Di ba talaga, lalo na kung gabi, di ba? Kasi syempre, feel na feel mo yung dilim kapag nag-brown out ng gabi talaga.
Kaya, di ko alam kung naranasan niyo pa yun kasi yung panahon ngayon may flashlight na. Tapos ang noon, pag nag-brown out talaga, wala pa kami yung mga rechargeable, wala pa yung mga power bank, ganyan-ganyan. Pag wala kang kandila, madilim talaga, kaya kailangan may kandila ka sa bahay, ganun. Kaya ayun, sabi nga, pero na-appreciate natin lalo yung ilaw kapag madilim, di ba? Kunwari, pagka gabi, ba't mo na-appreciate yung star? Kasi madilim yung sky. Pero kung nandun yung araw, hindi mo ma-appreciate, di ba? Kaya yun yan, sabi nga, mas madilim, nung time na to, yung mas madilim kaysa sa langit ng Judea, noong pinanganak ang tagapagligtas. Alam niyo ba, noong pinanganak si Jesus, yung time na yan sa mga Hudyo, sa mga taga-Israel, sobrang dilim ng panahon na yan kasi nga sakop sila ng Romans, di ba? At saka nalulungkot sila na, parang kunwari itong mga shepherd, yung mga time na yan, siguro ang lungkot nila na hanggang ngayon wala pa rin yung Messiah. Tapos hanggang ngayon, sakop pa rin tayo ng mga Romano, ganun. Pero yun nga, yung time na yan, nung time na madilim sa kanila, yung sitwasyon, dun pa pinanganak yung tagapagligtas. Ang mga tao ay may mga pusong puno ng kasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kaya sabi dito, magalak tayo. Ngayong Pasko, magalak tayo dahil dumating si Jesus sa mundong puno ng kadiliman para imulat ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At mula sa kapangyarihan ng Satanas, papunta sa Diyos. Yan. At magdiwang tayo sa mga Christmas lights, hindi lang pang komersyo, kundi yung nagpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng mga ilaw ng Pasko. Kaya ano yung tatlong ilaw? Ilaw na nagpapahayag, ilaw na gumagabay, at ilaw na nagliligtas. Ayun talaga yung mga ilaw na original na ilaw bago pa mga magkaroon ng Christmas light. Yan. Ito, sabi nga, ang Christmas lights ay hindi lang dekorasyon. Pinapaalala rin nito yung nangyari nung unang Pasko, na nang ipinanganak si Jesus, ang mundo ay balot ng kadiliman at takot sa kamatayan. Nung panahon na wala pa si Jesus, di ba yung kagaya sa Old Testament, di ba natapos na lang yung Old Testament na ang lungkot? Kasi wala hopeless sila, nasakop sila ng iba't ibang mga bansa. Wala na yung templo, wala na yung sarili nilang bansa. Pero nagpapasalamat sila dahil yung parang sinasabi ni Simeon na salamat dahil after ng bumalik na. Yun yung pagdating ng New Testament, ipinanganak si Jesus. Yan, kaya sabi diyan, kaya tayo, di ba, parang kung hindi dumating si Jesus, takot talaga tayo sa dilim. Takot din tayo sa kamatayan. Pero thank you, Lord, naliwanagan na, di ba? Nawala yung takot natin sa mga ganun. Gaya ng sinabi dito, sa Matthew 4:16, ang bayang nasa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang mga nasa lupain ng anino ng kamatayan ay sininagan ng liwanag. Yung parang, imbes na pag namatay ka, impyerno ka dapat sa madilim kang lugar. Pero hindi, pagtapos ng buhay mo dito, may liwanag, may langit, di ba, napupuntahan ka. Sa John 12:46, ako'y naparito sa sanlibutan bilang ilaw, sabi ni Jesus, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi manatili sa kadiliman. At sinabi rin sa John 8:12-9:5, sinabi ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan. Diba? At ito nga, ang liwanag ng araw. Ang literal talaga na ilaw ng sanlibutan natin ay yung araw. Diba? Yung araw na yon, yung solar system, diba? Ayun yung sentro talaga ng ating mundo at sagisag ng Diyos. Diba na kung wala yung araw na yon, wala ring buhay dito sa earth. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ikinumpara din dun sa sikat ng araw na yon. At ang liwanag ng araw ay nagbibigay buhay sa mundo. Na kapag natamaan tayo ng araw, nagkakaroon tayo ng life, pati yung buong earth, di ba? At kung tumigil yung araw sa pagsikat, mamamatay ang lahat. At kung sumobra naman yung init nito, masusunog ang lahat ng may buhay. Kaya makikita natin kung gaano ka-control ni Lord yung araw, di ba? Na nararanasan natin. Sabi rin, kinumpara din ni Zacarias, na pare, ang kapanganakan ni Jesus sa pagsikat ng bagong araw para sa mundong nasa dilim. Sabi dito, bibigyan ng Diyos ang kanyang bayan ng kaalaman tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos. At na dahil dito, ay dadalaw sa atin ang araw na sumisikat mula sa langit upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at lilim ng kamatayan upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. At sabi dito, ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, yung glory ng Panginoon, kasi di ba, pag sinabi ng tao, di ba, yung kinakanta natin na, I can see in you the glory of my King. Ibig sabihin, nakikita niya sa yung liwanag ng Panginoon. Di ba, yung pag sinabi natin glory, Shekinah glory,
Ibig sabihin, liwanag yun. Yan, yung glory na yun ng Panginoon, ang gumising at nagpatakot sa mga pastol. At ang mabuting balita ng anghel ang nagtulak sa kanila na pumunta sa Bethlehem para makita ang tagapagligtas. Kaya dahil doon sa liwanag na yon, doon talaga na-push yung mga shepherd, di ba? Na hanapin talaga kung saan pinanganak. Tapos yung liwanag ng bituin, ang gumabay naman sa mga pantas dahil sa ilaw naman na yon na nakita ng mga wise men. Kaya sila natagpuan nila yung Savior din, di ba? Sa Bethlehem. At sabi dito, tinignan ni Simeon si Jesus. At sinabi rin ni Simeon, di ba? Nakita na ng aking mga mata ang iyong kaligtasan na ihanda mo sa harap ng lahat ng tao, ilaw, upang ihayag sa mga intil. Kaya nakita niya yung liwanag, di ba, kay Jesus. At sabi, ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos ay nawala sa mundo mula nang iwan nito ang templo, yung sa Old Testament nga. Pero ngayon ay bumalik na. Nung kaya sabi ni Simeon, ayun nga, na bumalik na yung liwanag sa Israel nung nakita niya si Jesus. Yan, at sabi sa John 1:14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama, puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ng sinasabi niya. Yan, tapos sabi dito, bakit hindi nakikita ng mga makasalanang tao yung liwanag? Parang di ba sobrang dami naman talagang ilaw dito, lalo kapag December. Pero bakit sa dami ng Christmas light, hindi nila maintindihan na patungkol pala kay Jesus tong mga liwanag, mga pailaw na to? At sa pananampalataya ay tanggapin ang regalo ng kaligtasan. Kasi, di ba, may mga hindi pa nakakarinig ng mga mabuting balita ng malaking kagalakan at tungkulin nating ipaalam sa kanila. Kaya di ba kaya itong December na to, ang tungkulin natin, kapag, di ba, alam na nila mga tao yan sa buong mundo na may Pasko. Ang tungkulin natin sabihin na ang Pasko patungkol kay Jesus. Kaya di ba yan nga, yung mga gawain natin, mga simbang umaga, mga iba't ibang mga fellowship natin. Yan yung mga pagkakataon natin sabihin sa mga tao na ang Pasko tungkol kay Jesus, lalo na sa mga kapamilya, mga kaibigan. Kasi sabi rin sa Matthew 5:14 na tayo, di ba, ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Na dahil naliwanagan na tayo, may ilaw na tayo. Alam niyo yung glow in the dark? May ganun kayo, di ba? Paano nagkakailaw yung glow in the dark natin? Kailangan pailawan mo muna siya, di ba? Yung parang nag-absorb siya ng ilaw nung ilaw natin. Kaya pag pinatay mo yung ilaw, meron na siyang liwanag kasi na-absorb niya yung ilaw ng ilaw nyo. Di ba yung liwanag ng ilaw? Kaya parang tayo din na, kagaya nga si Moses nung nagliwanag yung mukha niya. Kasi habang dumidikit tayo dun sa Diyos ng liwanag, nagkakaroon din tayo ng liwanag. Kaya tayo sinasabihan na ilaw na rin tayo ng sanlibutan. Kaya nagkakaroon tayo ng effect dun sa lahat ng classmate mo, iba ka. Maliwanag mukha mo. Di ba? Hindi tulad na iba ang dilim ng nakikita nila kapag, yung parang may mga tao na ang dilim ng aura. Basta yung parang ang dilim ng pakiramdam kapag katabi mo to. Kasi ang daming bigat ng kalooban, kasalanan. Pero nagiging magaan, maliwanag yung aura o yung glory ng Diyos nakikita sa isang tao kapag nakilala na niya si Jesus. Di ba? Kaya tingnan niyo yung mga picture niyo ng unbeliever pa kayo. Mukhang addict, di ba? Mukhang walang tulog, mukhang napabayaan, di ba? Yung parang yung mga itsura natin parang talagang lugmok sa kasalanan nung panahon dati na hindi pa natin nakilala si Jesus. Pero nung nakita natin habang tumatagal, ilang taon na tayo sa Panginoon, gumaganda yung mga itsura natin. Dahil yan sa glory ng Panginoon. Di ba? Kasi nakakakuha tayo ng ilaw mula sa Father of Lights natin. Yan, kaya sabi, ngayong Pasko, kaya mo bang ipahayag ang mga papuri niya na tumawag sa'yo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag? Kasi sabi ng 1 Peter 2:9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pare at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Di ba? Kaya from darkness tayo, into light na tayo ngayon. Kaya ngayon din, meron ba sa inyo nalulungkot? Yung kung kailan Pasko, hindi mo feel sumaya. Yung nagpailaw na tayo, dapat na ano ka dyan, na sumaya ka, yung parang, oo nga, iba na. Parang Christmas, masaya to. It's the most wonderful time of the year. Wag mong anuhin na, parang hindi ko pa rin feel na Pasko eh, naglulungkot-lungkutan ka. Wag mong anuhin yun, kasi yung mga ilaw na yan, ano yan sa'yo, sign na sinasabi ni Lord, magsaya ka, kasi dumating ang tagapagligtas.
Tapos kung sino dito nadidiliman ng buhay, yung parang feeling mo nasa kadiliman ka, may mga kinalilituhan ka, hindi mo alam anong gagawin mo sa buhay mo, parang ano bang gagawin ko ngayon, yung mga direksyon ng buhay natin. Yan, na, di ba dumating na ngayon liwanag, di ba? Parang hindi na tayo madiliman, nandyan na ang salita ng Diyos para i-guide tayo. Yung kagaya ng star na yun na nag-guide, pag lumapit ka sa Panginoon, i-guide ka niya. Kasi ayun yung ano niya, katangian ng Diyos. Liwanag siya, nag-guide siya. At meron ba sa atin mga nanghihina? Di ba kasi di ba yung dahil nga may liwanag, merong init, nadala yun, di ba? Nung pansin ko nga nung kinabit natin itong mga ilaw-ilaw, parang uminit ng konti pag linggo eh. Parang nakadagdag init siya. Yun. Kaya pero yung init, di ba, nakakatulong din yun sa katawan natin para lumakas. Di ba may mga ganong pagkakataon? Yan na kapag lalo sobrang lamig ng panahon, parang ayaw mo bumangon. Pero kapag nainitan ka, lumalakas uli yung katawan. Kaya di ba ito yung ilaw, ito yung mga katangian niya, nagpapainit. Next. Yan, nagpapaliwanag, gumagabay, naglilinis, nagpapalakas, nagpapasaya. Di ba kaya naman ganyan din yung katangian ng Panginoon na tayo, next, na habang nagpe-pray tayo, nakukuha natin lahat yun kapag lumalapit tayo sa Diyos ng liwanag. Na sumasaya ka uli, lumalakas ka, nagagabayan buhay mo, nagkakaroon ka ng malinaw na direksyon. Di ba parang, parang lahat ng mga bagay inaayos ng Panginoon habang lumalapit tayo sa Kanya. At sa Ephesians 5:8, di ba sabi dyan, dati, namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon, ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Di ba? Naliwanagan na tayo kasi na kay Lord na tayo. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Kaya yon ngayong December din na to, ipag-pray natin ngayong gabi rin na, na itong month na to, maraming maliwanagan, di ba? Na, Lord, gamitin mo po yung mga gawain namin para maliwanagan yung mga tao, na ito ay patungkol sa'yo, na pag-pray natin na, Lord, every message, maraming maliwanagan, maraming magets na patungkol to sa'yo. Tsaka yung parang pati lahat ng mga nararamdaman natin, yung mga parang naglulungkutan, kasi nga parang may mga ganong pandaraya din kapag Pasko na, ano bang masaya, ganyan-ganyan. Pero di ba parang pinapaalala sa atin na si Lord dumating siya, di ba? Kaya nga masaya yung Pasko eh, kasi may kakaibang presence din ng Panginoon. Kasi nga yung Emmanuel, God with us, di ba? Na talagang naniniwala ko na may special presence talaga si Lord kapag December. Kasi tungkol sa Kanya to eh, di ba? Na pinaparamdam niya na yung pinaparamdam niya talaga yung kaya nga sinasabi na pag Pasko merong spirit of love, joy, and peace. Kasi nararamdaman mo talaga yun na masaya kapag patungkol sa Pasko, tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Kasi nagbibigay talaga to ng pag-asa, parang liwanag. Di ba na parang pag andilim ang lungkot, pero pag iba yung epekto, di ba, kapag biglang lumiwanag. Nakakasaya siya. Ayan, kaya ganun din, ganun yung pag-pray natin na ngayong month na to, maraming maligtas, makakilala kay Lord, maliwanagan sila, at madala sa Panginoon. Tapos, ayun din naman sa mga prayers naman natin mamaya rin, kapag nandun naman tayo sa part na magre-rebuke tayo, i-rebuke din natin na, dahil syempre mga busy yung month ng December, i-rebuke natin yung mga inis-inis. Tapos di ba dahil hindi ganong regular yung fellowship, may mga iba dyan na hindi nagkakaintindihan, parang iniisip ganto, ganyan. Kaya pag-pray natin na mawala yung mga conflict, mga inisan, mga pagka-bad trip, kapag puyat sa pagkakaroling, tas ang aga ng di ba, mga ganyan. Ayan, pag daming mga iniisip, ganyan. Pag-pray natin na hindi magkaroon ng pagkakataon yung kaaway. Pati yung mga, pag minsan nagpapabaya sa prayer dahil ang daming gaganapan, ang daming mga happenings, yan. Pero, pag-pray natin na huwag magkaroon ng pagkakataon yung kaaway, kundi yun, i-bless ng Panginoon lahat ng mga gawain din natin. Tapos, pag special prayer request din sa bansa natin, pag-pray natin na bago mag-Christmas, may makulong na mga korap, ganon. Tsaka pag-pray natin na pabilisin ng Panginoon yung justice system sa Pilipinas. Pag-pray nyo mismo yung ombudsman natin na talagang i-file na yung mga kaso. Tapos, lagi nyo ipag-pray din yung let the wickedness of the wicked come to an end. Na matigil na talaga yung mga Kung dapat kabisado nyo, di ba